Hi guys! Welcome back to another video and today, educational video tayo ngayon. Sa title pa lang, alam niyo na kung ano yung topic natin today, no? So kami ni Ernst, nag-US tourist visa application kami separately. Nauna ako, I think na-share ko na ata ito sa previous video ko pero gusto kong bigyan ng separate video itong topic na to para maka-focus tayo dun sa US visa application nyo. So, para sa mga hindi nakakaalam, nandito kami sa Canada. We are permanent resident here in Canada, dito sa Calgary. So, wala kami sa Pinas. It might be different case kung nasa Pinas ka or nasa ibang bansa ka than our application here. But baka merong mga ibang information na applicable sa inyo and i-discuss ko din kasi kung ano yung mga tinanong sa amin, paano nyo siya sasagutin in a way na mas malaki yung chances nyo of getting approved dun sa US visa. Disclaimer, I'm not a professional, yung advisor or yung nagtuturo. Ganun. Hindi ako professional sa ganito. Everything will be just based from my experience and experience ni Ernst para at least mabigyan namin kayo ng idea kung paano yung nangyari. So, first thing that we'll do is ano yung mga requirements, application, process, very brief lang. And then, ano yung mga tinanong sa amin. And then, siguro kung ano pa yung maisip ko along the way. Kasi walang scripto, kung ano lang yung maalala ko. Yun yung ibibigay kong information sa inyo. But this will help a lot of you. By the way, if hindi nyo kailangan yung ibang information, pwede nyong skip. Nag-create ako ng chapters dito and then click nyo lang yung topic na gusto nyong marinig if you want. So let's start with the top, mag-apply ng visa. And the first thing that you need to do is to fill out the DS-160 form. Mahanap nyo din siya sa website or online. Hanapin nyo lang siya. Questionnaire siya wherein you will fill out all the information needed. Make sure na true and correct yung mga information na ilalagay nyo doon. Number one, important thing that you need to know is that they have a copy of that after. Hindi nyo siya kailangan i-print. While you're in the interview process for the visa, meron na silang copy nun. They have the summary of what you answer dun sa application na yun. So, dapat kayo yung nag-fill out nun. Kung hindi man kayo, well, dapat kayo ang mag-fill out nun. But let's say, hindi kayo familiar sa mga ganong questionnaires or sa technology ba, make sure na alam nyo kung ano yung details na nandun sa application form na yun. Especially yung travel. Saan kayo magta-travel? Specific or saan yung pinoforesee? Ano yung date ng travel? Kahit tentative lang. You don't need naman to show them na, ay, nag-book na ako ng flight, nag-book na ako ng hotel, ready na, planned out na everything. Hindi, it doesn't matter. Meron dun sa questionnaire nakalagay na tentative date of departure and tentative date of going back here sa Canada or kung saan man kayong country. So, yun. So, basic information, travel info, kahit tentative lang. And then, meron dun meron ka bang family member sa US? And, ano pa ba yung nandun? Tapos, may mga questionnaires lang dun if na-convict ka ba ng crime, nag-drug user ka ba, nasa military ka ba, mga ganong questions. Very basic lang yun. What you have to do lang is know where you're going. If you have the address, if, let's say, Disney lang to. Disney or Universal Studios, wala ka talagang family member where you will stay there, okay lang naman yun. Magbigay ka lang ng tentative place where you'll stay. Let's say, Holiday Inn, na pinakamalapit sa Disney. Yun. Kunin mo yung address online and then yun yung ilalagay mo doon. And then make sure lang na during the interview, kapag tinanong ka, saan ka possibly magstay o kung ano yung nakalagay sa application form mo. So, lahat ng questions doon, make sure na alam mo yung nilagay mo.
Pagkatapos mo ng DS-160 form, wala kang copy ng kung ano yung mga sinagot mo dun. Hindi ka magpe-print nun, magkakaroon ka lang ng parang application form confirmation page, tapos yun yung i-save mo sa computer mo kasi ipi-print mo yun. So, kaya kailangan alam mo talaga yung mga sinagot mo dun sa application form kasi wala kang copy nun. Or kung gusto mo, screenshot mo yun while you're filling out the form and then i-save mo sa computer mo or sa cellphone mo. So, you can go back and then review kung ano man yung mga sinagot mo dun. Yun yung sa application. And then, after nun, kapag meron ka na nun, merong unique code or unique number, i-save mo lang. So, yun nga. So, after ng DS-160, mag-schedule ka na ng interview mo. So, fill out, set ka ng location, saan mo gustong magpa-interview. Let's say, nasa Calgary ka. Pwede mo i-click yung consulate ng Calgary. Or let's say may travel ka sa Ontario ka nung that time, pwede naman gusto mo sa Ontario. Or kung talagang nagmamadali ka, pwede ka kasing mag-set ng location na let's say nasa Calgary ka pero ang pinaka maagang date ng interview is nasa Vancouver. Doon ka mag-set ng interview sa Vancouver. Pero kailangan mong mag-fly sa Vancouver. So it doesn't matter naman kung saan ka magpapa-interview. It's up to you. Kung di ka naman nagmamadali, dito ka na lang kung saan ka malapit, di ba? Kung saan ka nakatira. So, yun. Sa scheduling pala, depende kung ano yung, depende sa season siguro. Kasi, 2023, sobrang daming applicants. So, parang ang pinaka-latest date na meron is 2026. Kaya, since 2023, nag-aantay na ako ng schedule ng interview ko. And then, parang 2026 pa nagkaroon ng available date. So, nabook ko na yon yung schedule ko nung February. No, March or February. March ata ako nag-interview, sorry. Medyo matagal na, nakalimutan ko na yung exact date. But, nakabook na yon since 2023. And then, inantay ko na lang. Di ba? Ang tagal. Pero anyway, at least nakabook na kasi hindi ko naman alam na luluwag yung schedule. Ngayon, sa time ni Ernst, after kong makapasa, makakuha yung visa ko, pinakuha ko din siya. Kasi nakita ko, yung mga dates ng application is mas malapit. Parang a month, meron na. Or parang within that month ata meron na. Kasi May kami nag-lodge ng application niya. And then, May katapusan, meron pang available sked. Ayaw ni Ernst din ng ganun, yung mabilisan ba. So, gusto niyang time makapag-leave siya sa work at the same time, ma-orient ko siya ng maayos with regards sa visa application or sa interview. So, sinet namin siya ng June. So, yun, depende talaga sa time of the year siguro. Pero ngayon, medyo maluwag. Right now, while filming this is June 2026. So, maluwag. Meron pang mga July, August, ganyan. So, try nyo na lang. Minsan, meron din nangyari nung sa friend ko na nag-open yung slots. Kasi parang same time din kami nag-load, 23 din siya. But at the same time, yung kanya, sa location ata ng consulate niya, taga Victoria, na email siya to have an earlier date of interview. So, yun, may iba-ibang instances. So, siguro, God's time. Anyway, so yun nga. Balik tayo sa application. Pag nakaset ka na ng date, ng kung saan ka magpapa-interview, date, time, yun na yun. Bibigyan ka na ng confirmation, bibigyan ka nila ng details, kung ano, instruction ba, kung ano yung what to expect, what to bring, what to, ganyan. I-keep mo lang yung email na yun. So, punta tayo sa what to bring. What to bring during the interview na. So, ito na, date of your interview, let's say tomorrow, ganyan. Ang ipapadala lang nila sa iyo is print out na confirmation page, 2x2 picture na merong nakalagay sa website kung ano yung requirements. But if you go to Staples or Shopper, alam na nila. Pag sinabi mong US visa photo ID, alam na nila meron na silang parang standard na
kung ano yung pagbabasehan. Then instructionan ka naman nila, ganyan. Kung ano yung kailangan mong gawin. Basta no smiling, kailangan yung ears mo kita during the picture taking. And then, di naman kailangan dekwelyo. It's fine. As long as kita yung ears, kita yung mukha mo, and then no smiling. No teeth, no smile. Poker face ba? Parang ganyan. Tapos yung photographer naman magsasabi kung okay or not yung picture, kailangan bang ulitin or what. So yun, pag meron ka na nun, so una confirmation page, print out, to photo ID or yung 2x2 picture, and then yung document na nagpo-prove ng status mo dito sa Canada. Kunyari, ano ka, permanent resident ka, so yung PRID mo. Work status ka, so yung work permit mo. Student permit ka, so yung student permit mo. So kailangan mong dalhin yun, yung original copy. Huwag ka magdala ng photocopy kasi hindi nila acknowledge yun. And then lastly is yung passport mo. 4 yun. Confirmation page, 2x2 picture, document proving your status in Canada, and then your passport. So 4 lang yan. Ano pa yung ibang documents na kailangan mong dalhin? Just in case. Okay, minsan hindi na sila nang hihingi. Yung kaming dalawa ni Ern, nagdala kami ng payslip. So, kung wala kang payslip, di COE, kung kaya mong manghingi ng COE. Proving na may work ka dito. Parang ganun. Or, kasi yung payslip na yon parang 2-in-1 na siya for me. Unang-una, meron akong work. Number 2, earning ako. So, hindi ko na kailangan magdala ng bank statement na magpo-prove ng financial status ko ba. Parang ganyan. So, yun, parang worth 2 months worth or 3 months worth of payslip is okay na. So, nag-print out lang din ako nun. Sabi ko kay Ernst, dalhin lang niya. Nasa folder, may dala lang kaming folder. Next is during the interview. What will happen? What to expect? During the day ng interview mo, make sure you come early, 30 minutes before or 15 minutes before, para hindi ka malate sa interview mo. I'm not sure kasi hindi ko pa naman na-experience na nalate ako sa interview, but I think ano lang naman, papasok lang sila ng papasok. But kapag maraming for interview that day, baka madali ka ng sobra. So, mas better na 30 minutes before punta ka na sa interview dun sa consulate. So, dito sa Calgary location, ang mangyayari, so may guard na mag-check ng passport mo. You don't need to show the guard yung 4 documents na sinasabi ko. Just hingin lang niya yung passport mo. Iko-confirm niya kung may phone kang dala, ipapa-turn off niya yun sa'yo. And then, as in turned off la. And then, bibigyan ka niya ng instruction where to go. So, ang next na person na mamimit mo is yung parang nandun sa receiving area nila or parang lobby area. Yun na yung confirmation. Dun mo na ibibigay yung 4 na requirements na yung documents na confirmation page, 2x2 picture, passport, and then yung document proving your status here in Canada. Yun lang, i-verify lang nila, and then ipi-paperclip nila yun. Tapos, you don't have to show them other documents na hindi naman kailangan. So, after nun is yung security na. Sa security. So, kung may dala kang bag, lahat yan. Jacket, belts, mas maganda siguro na wag na kayong mag-belt para walang masyadong matagal na process. Kasi lahat ng syempre, may metal detector sila. So, matitrace yun. Mas mahaba pang kapkapan ang magaganap. So, much better. The simpler your clothes are, the better. Pero syempre, smart casual. What to wear pala? Smart casual is fine. Wag lang yung naman yung t-shirt, jogger pants, tapos nakachinelas. Wag naman ganun. Smart casual is fine. I don't think they allow slippers, yung open toes. I don't think they will allow sandal. As long as it's smart casual, let's say naka-shirt ka lang, blazer or dress, Sunday dress. Ano pa ba? Tapos mga cosmetics, tinatanong kasi nung guard, do you have cosmetics? Kasi usually, 'di ba, lipstick, powder, may mga dalang mga ganyan yung mga ladies.
So, much better wag niyo nang dalhin wala na kayong time mag-retouch dun. 'Di naman din nila kayo kailangan ng sobrang, alam mo yun, ganda unless talagang haggard ka na. If you have a person with you during the interview, they will wait outside. So, bigay niyo na lang yung phone niyo. If you want, you can carry your phone with you and then other items like your bag, your ano ba, smartwatches, hindi rin pwede. Lahat ng digital kailangan turned off. So, what if meron kang cellphone na dala? So, 'di ba naka-turn off na siya? Iko-confiscate pa din siya ng guard and then ilalagay nila yun sa locker. And then bibigyan kayo ng number and then after ng interview niyo, balikan niyo na lang siya dun sa locker, dun sa guard na dun sa locker. So, yun, bawal talaga magdala ng kahit ano. As much as you can, kung pwede na hindi niyo na kayo magdala ng phone para at least dire-diretso yung process. After ng security clear kayo, ibabalik naman niya sa inyo yung folder niyo ng mga documents and then papaupuin kayo sa isang room na mag-aantay kayo. Parang group of, sabihin natin 12 or 10. Mag-aantay kayo na i-assess kayo. Papunta naman sa interview room. Ewan ko dito sa Calgary location, umakyat pa kami ng 10th floor ata yun. Pero parang may dedicated naman na elevator and then may mag-a-assist sa inyong dalawang security. You cannot talk to anybody or basta hindi kayo pwede makipag-communicate while you're going up. Just follow their instruction. Very, very simple and very clear naman. And wag kayong matatakot kasi they're to just do their job naman. So, yun, follow instruction and walang pasaway. And also, kung kunyari isang family kayo, refrain lang siguro from talking loudly. Kasi syempre, respect lang din dun sa location and sa other na tao. Pero may mga iba pa rin naman na nag-usap while they're waiting siguro out of boredom. No problem. Wala namang, hindi naman sila nananaway, ganyan. Huwag lang yung super loud. So yun, after nun, nasa interview room na kayo, meron ulit pila na yun. Yung first pila, first line is, you will meet a person na, hindi pa yun yung interview ha, you will meet a person na mag-check ng passport, 2x2 ID, yung document nyo proving your status here in Canada, and then yung confirmation letter. Tapos, kukunin nila yung 2x2 picture, i-scan nila yon sa kanila na yun. Hindi nyo na makukuha yun after. Ibabalik lang niya sa'yo yung passport mo, documents mo, tsaka yung confirmation page. Tapos, ipo-proceed na kayo. May tanong pa pala doon. Itatanong niya if first time mo ba, and anong status mo dito sa Canada. Kung yung sa akin kasi renewal ako, 'di ba? So sabi niya first time, sabi ko no. Is your visa expired? Sabi ko yes, expired. So yun lang yung tanong sa akin. And then si Ernst naman since first time niya. So sabi niya first time, tapos sabi niya status here in Canada, permanent resident. So yun lang. Tapos after nun, papaproceed na kayo dun sa isa pang line. Yun na yung interview. So doon sa line na yun, medyo matagal yun kasi depende kung gaano katagal yung interview nung consulate or yung officer. Dun sa per individual or minsan kasi family. Yan. So, maririnig niyo yung mga tanungan minsan or yung mga sagot ng mga applicants. So, if I were you, practicein nyo na yung sagot nyo. Or kapag narinig nyo ano yung tinatanong, practicein nyo yung sasagutin nyo. Ganyan. Very basic na isang tanong, isang sagot. Kapag hindi nila tinanong, don't say anything else aside sa mga tinatanong nila. Let's say. So, kasi ito na yung questioning part, interview part. Umpisahan natin sa ano yung mga tinanong kay Ernst kasi siya first time. So I'm sure yung ibang nanonood nito or mostly ng mga manonood dito is first time nyo. So unang tinanong sa kanya is, what are you doing here in Canada? Anong ginagawa mo dito? So sabi niya, I'm working as ganyan. So ano yung position mo? Ano yung work mo? And then next na tanong sa kanya is,
gaano ka na katagal dito sa Canada? So, sabi niya 7 years. 6 years ba yung sabi niya? 7 years, ganyan. Tapos, next na tanong is, what is the purpose of your travel or your application ata? Tapos sabi niya, I will go to Disney with friends and family. Yan. And then, next na tinanong is, are you planning to go back here in Canada? Sabi niya, yes. Siyempre, yes ang sagot dun. Yes, definitely. Yes, for sure. Mga ganyan. Yes. Walang, anong tawag dun? Pag-hesitate. Yes ang sagot niya dyan. Tapos, ang last na tanong is, do you have any family here in Canada? So, sabi niya, no. Kasi honest answers are better. No. So, yun na yung sagot. And then, after, yun lang yung tanong sa kanya. And then, after nun, nga, ganyan type sila. Tapos, binigyan siya ng white na paper. Yung white na paper na yun, pag hindi binalik sa inyo yung passport, that means approve ka. Yan. Pag ang binalik sa'yo yung passport mo plus pink card, that means denied ka. Very simple. So, sa akin naman, meron pa rin namang mga tinanong sa akin kahit renewal ako. Since, syempre, sobrang tagal na nun. So, ang tinanong sa akin is, anong ginagawa mo dito sa Canada? Same, work. So, sinabi ko yung work ko. Tapos sabi niya, what is the purpose of, how long have you been here in Canada? Sabi ko, almost 4 years. Tapos sabi niya, what is the purpose of your travel? Tapos sabi ko, I will visit my brother, ganyan, in gantong state. And then, tapos tinanong niya kung ano yung status ng kuya ko sa US. Sabi ko, citizen. Tapos sabi niya, ano yung work ng kuya mo? So, sinabi ko yung work ng kuya ko. Yun na. After nun, wala na siyang ibang tanong. Type ulit. And then, binigyan din ako ng white slip. So, nandun kasi yung white slip na yun yung instruction paano mo makukuha yung passport mo pabalik. Yun na, yun lang yung mga sagot. Siguro tips lang para mas mataas yung chance nyo of approval. Number one, magmamatter dyan is yung status nyo dito sa Canada. Although, may mga nakakapasa talaga kapag student permit ka pa lang, work permit ka, mas malaki yung chance mo kapag PR ka. So, i-timing nyo yung application nyo. So, kunyari, student ka pa lang. Let's say 2 years program ka. I-timing nyo siya sa first year ng program nyo. Sa first year pa lang ng program nyo para meron kayong reason to go back sa Canada. Kung work permit ka naman, make sure na meron kang work na regular. Para at least meron kang reason to go back to Canada. Kapag PR ka naman, mas malaki yung chances. Kasi nga, PR ka na dito. So, malaki talaga yung chance na babalik ka ng Canada. Plus, kung may work ka nga dito. Kung mapapansin nyo, hindi naman tinanong kung sinong maggagastos for the US trip. I think hindi siya nagmamatter sa kanila. But, yung dinala naming documents na payslip will give you chance to prove your work na regular kang kumikita and kung how much yung kinikita mo. Yun lang yung reason bakit kami nagdala ng payslip, but that's just a just in case document kung tatanungin nila. Ano pa ba? So, yung more chances of approval will also be based on your answers. So, let's say, tinanong nila, kasi ito, mga naririnig lang namin during dun sa waiting time namin ma-interview. Kasi nga, maririnig mo yung mga applicants, ano yung sinasagot nila. Minsan, may mga sagot sila na yung yung pinapahaba yung sagot. Let's say, tinanong siguro siya kung how long na siya dito sa Canada. Tapos ang sagot niya is 4 years. Kasi ang tagal ko nang naghahanap ng PR pathway pero walang match sa skills and experience ko. So, hindi pa rin ako napi-PR. Nag-reason out siyang ganun. So, 'di ba, kung ikaw yung consulate or ikaw yung immigration officer, iisipin mo na ay hindi siya ma-PR dito. Ibig sabihin, may chance siya na mag-TNT siya or mag-stay siya sa US as tourist pero maghahanap siya ng work and then mag-stay na siya sa US, di na siya babalik ng ng Canada. 'Di ba? So, yung sinasabi ko na isang tanong, isang sagot is safer than explaining yourself. Kapag tinanong nilang why, edi doon ka sumagot ng why.
You don't have to prove something that they don't want naman to hear or hindi kailangan marinig ng immigration officer. Ano pa? Yung about sa family, bakit nila tinatanong kung may family ka ba dito or may family ka sa US? Kasi isa din yun, kung may family ka dito, mas malaki yung chances na bumalik ka dito kasi may ties ka dito, may family ties ka. The shorter your answer, the safer. Hindi, kunyari, yung reasoning nyo pa rin pala. So, kung ang reason nyo is to visit the family, to visit family for the holidays or wedding or ganyan. Kung ang reason nyo, kasi meron dun, may isang applicant dun na ang reason nyo is sick daw kasi yung kamag-anak niya. Parang hindi ata immediate family. Sick yung lolo niya, so ang sabi niya, may kamag-anak is sick and it's been a long time since I've seen him and I would like to see him because he's really sick, he's really ill, and I wanna take care of him. Red flag din pala yon yung take care of him na yan kasi parang so long term ka dun, 'di ba? Ano pa ba? Ano pa ba yung iba yung naiisip na reason? Friend mo, hindi family member yung i-visit mo. It's okay. You can say naman na it's your friend and then we'll go to touristy spot like this. Lang yon. Basta meron kang reason to go back sa Canada. Kasi madalas ang mga dine-deny nila, ito based lang sa mga naririnig namin. Dahil yung status nila is pa-end na. No, mag-expire na yung status nila dito sa Canada and dun pa lang sila mag-a-apply ng US visa, which is red flag na talaga siya. So, kung ako sa inyo, kung may balak kayong mag-visit ng US, make sure nyo lang na yung tamang timing ba ng pagkuha ng visa para at least more chances of getting approved. Very short lang yung mga questioning nila kasi nga ang dami nilang applicants per day. So I'm sure they already know your status. Kung meron kang record sa kanila before, you don't have to tell them, ay madami na akong application ng US visa before, nade-deny lang ako. You don't have to tell them that. Mas mare-red flag ka pa doon. Mas more questioning pa sa'yo. The lesser the questions to you, I think, the safer. Kasi nga, hindi sila nagpo-focus mainly sa kung ano yung mga red flags na nakikita nila. Or kung wala ka bang record, mas maganda. 'Di ba? So yun, wag matakot na first time nyo. It's okay. As long as you are honest and isang tanong, isang sagot, then probably you'll get a visa. And by the way, multiple entry yung nabigay sa amin. So, 'di ba, mas maganda, 10 years yun, multiple entry. So, dalawang visas kasi yung possible na ibigay nila or issue nila. One is single entry. So, isa lang yun, isang travel. Kailangan mong bumalik right after and then re-apply ka na ng visa after. Yung multiple entry is 10 years meron kang visa. So, yung expiration date niya is 10 years since ma-issue nila. Yun lang. So, after nun, labas ka na, and then you'll wait for instruction. Kung pinadeliver mo sa residence mo, yung instruction mo for the visa or the passport, then antay ka na lang ng passport mo na may tatak ng visa. If for pickup, antay ka ng instruction for pickup. Yung sa amin, dito sa Canada Post namin siya pina-pick up. And then, ako na-pick up ko yung akin kasi dito lang naman ako nag-work sa downtown. Si Ernst, ako yung authorized person niya. So, since parehas kami ng address ni Ernst, kasi sabi ko dun, I'm the representative. Nung kiniklaim ko na to, yung visa niya. I'm the representative but I'm not sure if it's showing there. Tapos sabi nung sa Canada Post, it's not here. Tapos sabi ko, hala. Tapos sabi niya, based from your address, you have the same address. So, this will suffice. Okay, sabi ko. So, na-claim ko siya. So, make sure kapag mag-claim kayo pala yung visa, yung passport and visa, ang pagbabasehan nila is the same, yung ID na may same address nung dineclare nyo kay US Consulate dun sa application nyo.
So yun lang. Kasi meron akong kasabayan dun na nagki-claim na wala siyang maibigay na proof of address. So kung wala kang ID na may proof, yung may address na same address nung dineclare mo, puwede daw yung bill. Alam ko yung una nun, yung license ko is not the same as kung ano yung dineclare ko. So buti meron akong proof of billing na meron nung address na so yun lang yung very strict din sila sa pickup. Kailangan same address. Ano pa ba? Yun lang, and then enjoy your trip. Yeah, dito ko na tatapusin yung video. Very short video lang para at least matulungan ko din kayo if you are planning to get a visa. It doesn't mean na PR ka na dito, same ka na ng status ng mga naka-blue passport or yung citizens dito na pwede ka mag-in and out sa US. So, kailangan mo pa din ng visa. Kasi ewan ko ba, bakit lahat ng nakakausap ko, sabi niya, di ba PR ka na? So, pwede ka na pumunta ng US. Hindi po ganun yun. Kahit yung kuya ko, ganun yung thinking na parang, hindi ka pa pwedeng pumunta dito ng walang visa. Sabi ko, hindi. Kasi hindi naman ako citizen, hindi ako blue passport. Ganyan. So, FYI ba? Ganyan. So, enjoy your visit to the US. I hope maging success din kayo dun sa visa application niyo. Okay? See you on the next video. Bye!